Thank you, Lord, sa pag-alalay mo sa mga kapatiran natin. Let's open our Bible in the book of, sa wall clock natin, 10 minutes to 11. Tama ba yan? 2 Kings chapter 6. Verse 1. Thank you, Jesus. Sa klase natin kanina, nagiging klaro kung anong mga generation ang sakop ng simbahan. That is why napakalaki ng trabaho ng simbahan kung paano i-harmonize, pagkaisahin ang buong henerasyon na mayroon tayo na alam natin na napakagulo. But Lord, because of your word, nakukuha namin na mag-unite at maging maayos ang lahat. Verse 1. And the sons of the prophets said unto Elisha, ang mga sons of the prophets ay mga estudyante, mga tinitraining ni Elisha. Sons of the prophets, hindi literally na mga anak niya, but they were students. Said unto Elisha, behold now, the place where we dwell with thee is too straight for us. Masyado nang masikip tong lugar natin para sa isa't isa. So let us go, sabi ng mga students. Now let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place where we may dwell. And he answered, go ye. Sabi niya, hayaan mo kami na doon sa area na yon, kuha kami, magtapas kami doon, mamutol kami ng mga puno at gagawin nating mga another kubo-kubo doon. Para doon na kami. Kasi masikip na tayo rito. So sabi ni Elisha, okay, go on. Verse 3, and one said, be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go. So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down wood. But as one, hindi pa uso tong bago ka pumutol, pumunta ka ng DENR. Para kumuha ng permit, hindi pa uso yan. Ang kapirasong puno mo sa loob ng bakuran mo, bawal putulin, kailangan kumuha ka ng permit sa DENR. Pero yung buong kabundukan, pwedeng putulin para sa negosyo ng mga greedy na klase ng mga tao na ito. Pero yung sayo, isang piraso, hindi mo maputol-putol. May kulong ka pa. But as one was filling a beam, yung isang, kasi yung kahoy, pag pinutol mo yan, hindi ka agad-agad, yun na yung itutusok mo doon, buuin mo. Of course, babalatan mo pa yan. May mga, para matanggal yung bark niya, maayos, lumabas yung ganda ng kahoy. So, yun ang ginawa nila. Sa verse 5, the axe head fell into the water. Yung ulo ng wasay, ng palakol, pag gano'n niya, handle yung natira. Nawala yung ulo. Lumipad doon sa ilog Jordan. And he cried and said, alas, master. Sayang, master, for it was borrowed. Hiniram ko lang yun, patay ako mamaya. Yun ang mahirap pag nanghihiram ka. Nangungutang ka na hindi mo kayang bayaran. Yun ang problema. Pero ito, hiniram at nawala. Yung mas malala, yung doon sa, yung dating bahay nila ni Mr. Cheryl sa Caloocan. Ibang klase yun, kapitbahay nila, manghiram ng martilyo. Hindi na masasauli, kasi pag kinuha mo, may naka-engrave na, nakanila na. So, paano mo ngayon makukuha? Tingnan mo, naka-engrave yung pangalan namin dyan. Ibang klase, di ba? Huwag niyong gayahin yun, ha? Huwag natin gayahin. Na pagbalik, may naka-engrave na property mo na.
So for it was borrowed, iniram lang yon, and the man of God said, where fell it? Sabi niya, nasaan? And he showed him the place. Sabi niya, Master, doon. Alam niyo. No, and he cut down a stick and cast it in thither, and the iron did swim. Ang Jordan River nung time na yon, rumaragasa, malakas ang tubig, doon nahulog. So, sabi niya, andon, pagbakal, lumulubog. Pero bakit ang barko hindi? Yan yung pagbata ka, may tanong na ganun. Bakit yung barko na puno ng bakal, ayaw lumubog? So, doon natapon sa tubig, pagkatapon na sa tubig, of course, lumubog. Sabi ni Elijah, nasaan? Sabi niya, andoon. Ano ang reaksyon ni Elisha rito? O ni Elisha? Relax lang, ano? Ay, nasaan? Pero yung kanyang estudyante, di ba, sayang, master, ganito. Yung reaksyon, natataranta na siya, paano ko babayaran? Hiniram lang, mapapahiya ako lahat. Ganun lang tumatakbo sa isip niya. Nung sinabi niya kay Elisha, ini-expect niya na ganun din ang reaksyon ni Elisha. Sabi ni Elisha, nasaan? Relax, kalmado lang. Master, doon sa tubig, hindi naman ako makadive kasi hindi ako marunong lumangoy. Tsaka kahit sisirin mo yon sa agos ng lakas ng current ng tubig, hindi mo kakayanin dahil rumaragasa yung time na yon ang tubig ng ilog Jordan. So there is no way. Pero anong ginawa ni Elisha? He cut down a stick, kumuha lang siya ng stick, and cut it in thither, and the iron did swim. Marunong palang lumangoy. Ang bakal, siguro dito nakuha to, na yung barko paano nakalutang. But, ang bakal ay yung acid muling lumutang at paglutang. Therefore, he said, take it up today, and he put it out his hand and took it. Parang walang nangyari. Ay, sabi niya, ay, andyan pala yung kinuha niya lang doon kung saan lumutang at pagkuha, okay na. Anong mas mabigat, yung bakal o yung stick na hinagis ni Elisha? Parang hinagis niya yung stick. Anong in-expect natin? Lulubog yung stick? Of course, hindi. Aano rin ng tubig. Pero ito mga kapatid, simple lang pag ang tao namumuhay, nakasama niya at ang Diyos, at pag siya namumuhay na may tiwala sa Diyos, ang buhay hindi dapat troubled. Kahit ang sitwasyon napakagulo, napakahirap ng sitwasyon, pag ikaw na naglilingkod sa Diyos, dapat kalmado lang tayo. No, why? Hindi dahil sa tayo ay hindi natatakot, but because we know that there is God that we are serving who is capable of everything. Kaya niyang gawin ang lahat, mga kapatid. So there is no time to panic. Hindi kailangan magwala, magpanic. Just take a moment because we have a God. Si Elisha hindi umaasa sa kanyang sarili kung hindi alam niya. But bago dyan mga kapatid, mag-pray muna tayo. Lord, thank you so much once again for giving us the strength, for the good health, for what you've given us, Lord Jesus. Lord, thank you. And again, we are praying, Lord Jesus. Remember Sister Grace, O Lord. Give her the strength, give her the courage, give her the comfort, and give her the faith, Lord Jesus, na mapagtagumpayan ang lahat in your name, Lord Jesus. And thank you, Lord, for the outpouring of the Holy Ghost today. Thank you for all the week that you've been with us. We thank you, Lord, so much for all the blessing, protection, guidance, in everything, Lord. We cannot do this alone. We are always grateful and humble, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Lord, bless your word this morning. We praise you in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, What Do You See? What do you see? Our main topic, ito yung susunod na babasahin ko, pero dinaanan lang natin ito mga kapatid.
What do you see? Yan yung susunod na mga verses. Itong sa kay Elisha. No? Pag ikaw or tayo na naglilingkod sa Diyos, yes, maraming mga sitwasyon na nakakatakot, nakakatrobol, nakakapanik, dahil para sa atin, para bang ito na, sagad na ito, dagdagan pa ng ating mga temperament, no, na ang reaksyon natin ay iba-iba rin. No? Pero si Elisha, bakit nakuha niyang mag-relax lang? Ay, yung palakol na wala. O sige, saan banda? Okay, andun. O, okay na. Pak. O, pag gano'n niya, lumutang, pagkalutang, kunin mo na. Ay, kung mayroon ka ba namang Diyos na ganyan, ano? Na lahat ng problema mo, basta pag tinawag mo lang siya at sasabihin, anong problema? O, ganito. And we are so thankful we have that God, mga kapatid, na kayang gawin ang lahat. No, that is why nakuha nating kumalma sa mga sitwasyon. No, dahil ang tao, kagaya natin na naglilingkod sa Diyos, lalo na pag tayo ay tumatagal sa paglilingkod kay Jesus, dapat natututo rin tayo na kumalma at mag-relax. Hello. Kumalma at mag-relax dahil alam natin na ang Diyos kaya niyang solusyonan ang lahat. No? Pag tayo nyo convert, we understand them. No, parang kagaya ng isang estudyanteng propeta na ito, anong pinagkaiba? Because wala pa siyang experience. Wala pa siyang karanasan pagdating sa paglilingkod sa Diyos na kagaya ni Elisha. Si Elisha, kahit anong sitwasyon, relax na siya because he had so many experiences with God. No, kaya naku, wow. No, ayan na naman. Sabi, hindi problema yan. No? Iba-iba ang klase ng problema, pero isa lang ang solusyon palagi, ang Diyos natin. No, at wala nang iba pa. No, ay, anong problema? Ay, wala silang makain. Okay, no problem. Kayang-kayang solusyonan. No, yung axe, sige, lumubog. So, anong solusyon? Palutangin. No, para makita. No, anong mga pagkukulang? O, lahat ginagawa na. O, kailangan ng security? Okay, bigyan ng security. No, why? That is why kalmado lang si Elisha. If we've been in church for 20, 15, 30 years, 35 years, 18 years, or beyond that, 5 years, kinakailangan matuto na tayong kalma lang. Anong problema? Grabe, brother, napakahirap, wala nang solusyon. Anong gagawin mo? Magpanik ka? No, kagaya ng mga tao sa mundo na parang walang Diyos. No, kalma lang. No? Kaya maintindihan natin yung mga new converts natin, kagaya rin natin dati, dahil wala pa tayong karanasan sa Diyos, kaya pag binigyan tayo ng Diyos ng problema, para tayong nawiwindang kaagad. No, brother, hindi na ako pinapasok sa bahay, wala nang pagkain, hindi na ako binigyan ng pambaon kasi nag-andyan ako sa church na yan. No, tapos ganito, lahat na lang. That's normal. No. Kasi bago ka, mararanasan mo yan. Pero pag kinuwento mo doon sa naging 25, 30 years, 15 years, 10 years na sa church, no, para nakasmile pa, no? Ayos yan. No? Tama yung kinalalagyan mo. Paano naging tama to, brother? No? Hindi, tama yan. No? Maintindihan mo rin. No? Because we have a God who can do everything, mga kapatid. Hindi dahil sa lakas natin, kung hindi dahil sa mga experiences natin na ang Diyos natin ay kayang gawin ang lahat, mga kapatid. So sa verse 8, then the king of Syria warred against Israel. No? So may mga digmaan sila nung panahon na ito. Again, Elijah, Elisha, they were the prophets. They were hindi sila writing prophet, they were a preaching prophet. No, mga vocal sila. At they were great prophets in Israel. No, imagine mo ito. Lahat ng mga matitinding mga propeta pinadala ng Diyos, especially doon sa Northern Kingdom, which is Israel. Pero walang hari na niniwala doon sa Diyos, sa lahat ng hari na dumaan. No, then the king of Syria warred against Israel and took counsel with his servants, saying, in such and such a place shall be my camp. No, sabi ng hari ng Syria, sabi niya, okay, ganito ang plano.
No, ganito gawin natin lahat. Doon tayo magtatayo ng kampo. Dito tayo mga ambush. Dito ang gagawin natin. Lahat ng ito, yan ang plano para matalo natin yung Israel. So, ayos. And the man of God sent unto the king of Israel, which is Elisha, saying, Beware that thou pass not such a place, for thither the Syrians are come down. Ito namang man of God, which is, Elisha, binibigyan niya ng spy si Elisha rito eh. No, informante siya, binibigyan niya ng impormasyon ang hari ng Israel. Oy, huwag kang pumunta dyan, huwag kayong gagala dyan, huwag yung way nyo na yan dahil andyan ang kampo ng mga Syrians at kayo lahat ay uubusin dyan. So, umiba kayo ng way para makaiwas kayo. No? Sa lahat ng gera, ang pinaka-importante, spy. No? Kahit sa panahon natin sa ngayon. No? Paanong nangyari na bomba nila sino to? Sa Iran, si Khamenei, no? Paanong nabomba nila yan? Because of the spy. No? Hindi alam ng Iran na yung buong kalsada nila, lahat na may mga CCTV cameras, hindi nila alam na lahat yon infiltrated na, napasok na ng mga Hudyo. Alam na alam nila kung anong galawan ng mga tao doon, mga opisyalis, dahil sila may sariling control din ng lahat ng mga CCTV cameras nila. No, infiltrated. No, tapos yung isang nagkunwari pa na babae na Hudyo na kunyari matagal for many years na siya ay naging media parang reporter. No, pero yung pala spy ng Israel. No, alam na alam nila. No, ganon ka-importante. No, during World War II, yung mga Navajo Indians, mga old language para hindi ma-decipher nung mga Japanese nung time na yon kasi mga naka-code lang sila. May mga Morse code, may mga kung ano-anong code ang ginagamit nila. Nung time na yon pagdating sa gera, para hindi ma-decode, hindi malaman nung mga Japanese, ang ginawa nila, ang ginamit ng mga language, itong mga pawala na language ng mga Indians. No? So, parang 3 language yon ang ginamit. No, dito naman sa atin, mga traiduran na lang na style. No, mga anong tawag doon, yung nagtuturo, makapili. No, ayan, rebelde, pugutan ng ulo, mga nakamaskara, mata lang yung makikita mo. No, nakabayong. No, imaginein mo 'yon, mga kapatid. So, ganon ang nangyayari rito. That is why hindi magawa-gawa ng mga Syrians yung kanilang plano. And this is one of the great miracles na ginawa ni Elisha during his time. Elijah performed 16 miracles in his lifetime, but Elisha performed 32 miracles in his lifetime as doubled doon sa nagawa ni Elijah because God has given him the double portion of His Spirit. No, kaya na doble. Pinatunayan ng Diyos yan. No, and the man of God, or sa verse 10, and the king of Israel sent to the place which the man of God told him, and warned him of, and saved himself there, not once nor thrice. No, hindi lang isa o dalawang beses. Verse 11, Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing. And he called his servants and said unto them, Will ye not show me which of us is for the king of Israel? No, na-troubled na yung hari ng Syria kasi paanong nalalaman mayroon sigurong traidor dito sa loob ng kaharian ko, isa sa yung mga double spy. No, pwede sa kabila. No, pero pag nalaman ka niya, pugot ulo ko talaga ng andun ka sa kabila, magbibigay ka ng impormasyon, pag dito ka naman sa kabila, magbibigay ka rin. Ganon, merong mga ganyan. No? At ang kilala natin si James Bond. No, 007.
License to Kill. Ganon yan. From Sean Connery para ngayon si sino to? Si Daniel Craig, pero papalitan din siya ng bago rin. No. So, verse 12, and one of his servants said, "None, my Lord, O King." No, wala, Panginoon. No, walang nagtatraidor, walang spy dito sa loob. Kung hindi, but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. Akalain mo yun. Wala dun si Elisha. No? But that information, kapag chinek natin mga kapatid, yung mga impormasyon na yan na binigay ni Elisha sa hari, kasama yun doon sa na-perform ng mga miracles ni Elisha. No, kaya nangyari ito. No, dahil ito ay mga impormasyon na ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya, no, na kahit andoon sa higaan ang hari ng taga Samaria or Syria, alam na alam, parang andun lang si Elisha na nakikinig. Ganito yung plano nila. Ganun ba naman ang spy mo no? Pero ano ang sabi? Walang makakalusot sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kahit anong plano, there are no secret things that is hidden before God. Everything will be revealed. No, lahat ng bagay, mga kapatid. So this time, nangyari ito, hindi lang isa, dalawa, kung hindi 3 beses. No, na nauudlot ang plano ng king of Syria. Kasi dahil si Elisha mismo ang nagbibigay ng impormasyon, wag yan. Ay pag ikaw nalaman na ikaw ay spy, talagang patay ka. So nung nalaman ng hari, sa verse 13, and he said, "Go and spy where he is." Siya naman ngayon. Ganun ha. Okay. Hanapin si Elisha kung nasaan siya. I-spy nyo kung nasaan siya, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, "Behold, he is in Dothan." No, mga kapatid, no, nalaman na andoon si Elisha. Because si Elisha hindi naman nagtatago No, therefore sent he thither horses and chariots and great host. And they came by night and compassed the city about. Remember, ilang tao ang huhulihin nila? Isang tao na may edad na. No, ang kanilang huhulihin. No, pinadalhan mo ng napakaraming chariots, pinadalhan mo ng napakaraming horses, ng napakaraming tropa, no, tapos gabi pa, para siguradong walang takas. Alam niyo yung ginagawa ngayon ng mga kapulisan, no? Ang gagawin nila madalas, bibigyan ka ng arrest warrant Friday night o minsan afternoon. No? Para patutulugin ka talaga sa kulungan. No, madalas, turuan natin ng leksyon, bigyan natin ng leksyon para makatulog sa kulungan. So pagdating doon, Friday, isa-serve sa'yo. Pagdating mo, walang opisirina, close sila ng Saturday and Sunday. Lunes ka pa sikasuhin. Sa ilang araw na andun ka sa kulungan, ay ang hirap. No? Ganon ang ginagawa. No, but this time, ano ang kakayanan ni Elisha na bakit kailangang isang buong kaharian ang ipadala mo doon para hulihin lang ang isang tao? Di ba? 2, 5, hindi naman sundalo. Si Elisha para puntahan ng napakaraming armies para hulihin siya. 1, 2, 5, 10. Pwede na yon. Pero bakit nangyayari ito, mga kapatid? Hindi kaya alam ni Elisha na malalagay sa alanganin ang buhay niya? No, pag nalaman, malalagay talaga. No, but he had no choice but to follow kung ano ang instruction na pinapagawa sa kanya. No, ibig sabihin, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos, nakasalalay din ang buhay natin. Nakasalalay ang future natin sa mga paninindigan natin na tinuturo sa atin ng Diyos. No?
Yung paglilingkod natin sa Kanya, tinuruan tayo ng Word of God dito sa church. Nung pagdating natin, lahat ng ito pinapanindigan natin sa harap ng pamilya, mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, kaopisina, lahat sa asawa mo, sa misis mo, pinanindigan natin ito at may risgo. No? Pero tayo ay patuloy na tumayo sa paglilingkod sa Diyos natin at makikita natin mamaya, mga kapatid, na ang Diyos natin, kung tayuan natin siya, sisiguraduhin niya na tatayuan niya tayo, mga kapatid. Therefore sent he thither horses, sa verse 14, and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. Pinaikutan ang buong syudad para hindi na makatakas si Elisha. No? Akala naman nila tatakbo si Elisha. No? At saka makita natin dito, mga kapatid, no, kung ano ang isang klase ng karakter na mayroon dapat ang mga tao na naglilingkod sa Diyos. Ano? Yung bang, dahil alam natin na may Diyos tayo, at alam natin na kumikilos siya sa buhay natin, alam natin na may experience na tayo sa Kanya sa paglilingkod, dapat confident na tayo na kumalma lang. No, relax lang. Ang dami na nating pinagdaanan sa Diyos. Brother, mamamatay na ako dito. Bakit? Namatay ka na ba? Hindi pa naman No, kalma lang, relax lang. No, because God, ang Diyos may niluluto pa for your testimony. No, for our testimony, mga kapatid. So just wait. Anong sinasabi ng piloto? Okay, fasten your seatbelt. Just relax. Comfort yourself, or no, sagot ko kayo. No? Pag may nangyari sa akin dito, ubos tayo. No? But no, ang pinaka-safest na transportation, walang iba, eroplano. No, walang iba. Yon ang ilang flights in a year sa lahat. 130,000 flights in a day or in a year, no? Siguro. No, basta akala natin wala lang tayong nakikita diyan. Of course, hindi natin makikita because they were flying, at a minimum of 30,000 feet above. Kaya hindi mo na makita 'yan. No? Hindi nga namin makita yung sinakyan namin na cable car lang. No? Yung cable car na sinakyan namin, yung dulo sa dulo, hindi mo na makita yung tuktok. No? Pero ang lakas ng loob namin ni Sister Virgie. No? No? Sister Virgie, hindi mo na maintindihan yung mukha niya eh. No, nasa harap pa. Sabi ko, Sister Virgie, akala ko ba, ano mo to? Akala ko ba, okay sa'yo to? Hindi, sinasamahan ko lang si Brother Roland. No? Tanda mo, ang tindi ng sakripisyo ni Mrs. mo. Habang sakay ako, sabi ko, yung parang naninigas na lahat yung mga... Sabi, huwag ka lang tumingin. Sabi niya, ipikit mo na lang yung mata mo. Sabi ko, parang, why? Yung tuktok, literal na andun ka na sa clouds. No, every 20 seconds, nagbabago yung environment sa taas. No, dahil pag dumaan yung ulap, iiba ang sitwasyon. Mamaya lalabas na naman yung araw. No, tapos talagang you call it sacrifice. No. Para sa kaligayahan ng iba. No. No. Grabe. No, but habang ganun, mga kapatid, as we can imagine, no, para bang Lord, kaya siguro ang rapture in the twinkling of an eye. No. Kasi wala na kaming time to react, to emote, or anything. No, dahil pag nangyari yon, thank you, Jesus. No, kahit ikaw excited, kahit ikaw kabado, you have no time to react when the rapture comes. Huwag mong sasabihin, Lord, kabado ako sa heights, kaya ang gagawin ng Diyos, hindi. Pang! Diretsuhan na kaagad, mga kapatid. Why? Mga pasampol pa lang yan sa atin ng Diyos. Just remember, God created the heavens and the earth. No? Pag tiningnan mo pa lang, just you can imagine, no, andun ka pa lang sa taas, makikita mo, sasabihin mo na, Lord, napakaganda.
how much more kung kasama na tayo ng Diyos, mga kapatid, and we're going to see the universe na prepare niya sa atin, anong klaseng pakiramdam. That is why, let not our heart be troubled in everything. No, kalma lang. Mayroon tayong Diyos, relax lang. No, hindi ibig sabihin na relax lang, hindi tayo natatakot. Yes, no, we are afraid, natatakot tayo, pero saan tayo bumabawi at kumukuha ng lakas? Lord, alam ko, nagawa mo na ito dati. Lord, alam ko, napagdaanan na namin ito dati. So, what we have to do is to trust in your name na kaya mo, Lord Jesus. No? Kasi minsan, ano ang nangyayari? Sabi mo, may tiwala ako sa Diyos. Pero nangangatog ka, nanginginig ka, lahat ramdam na parang nagpapanik ka na. Ay, questionable yan. No? Dahil yung taong may tiwala sa Diyos, nakukuhang kumalma. No, at si Elisha, for many years na siya ay naglilingkod sa Diyos, no, kalmado lang. And just like all the prophets na ginamit ng Diyos, ang isa sa ugali nila dahil mayroon na silang experience, tiwala sa Diyos, kahit ano pa man ang sitwasyon na mayroon na hinaharap nila, relax lang. No? Ay, itatapon na kami sa apoy. Sige lang. No. No. Ay, andito na kami sa apoy. Di ba, 3 lang tayo? Andito ako. Kalma lang. Oh. Di ba, saan ka pa? No. At wala tayong experience sa Diyos, mga kapatid, kung lahat na lang ang gagawin ng Diyos sa buhay natin, lahat tayo comforted. Lord, may problema ako. Lord, please take this away. So ano ngayon ang ating experience sa harapan ng Diyos? Yes, ayaw nating magkasakit, ayaw natin mawala ng pera, ayaw natin magkasiraan tayo sa pamilya natin, ayaw natin masira ang trabaho natin, pero lahat ng yan, from time to time, mayroong mangyayari. Pero ano ang assurance ng Diyos? Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Verse 15, ano nangyari dito? And when the servants of the man of God was risen early, dahil siya ay mayroong lakad, siguro na utusan ni Elisha, no, ang aga ng gising niya, paglabas niya doon sa kanyang, no, ano nangyari rito? Behold, an host compassed the city, both with horses and chariots, and his servants said unto him, Alas, my master, how shall we do? Paano na ang gagawin natin sa ngayon? Pagbukas niya ng pinto niya, Master, kakatulog lang natin kagabi, nagkukwentuhan pa tayo, relax pa tayong dalawa, nagtatawanan tayo. Master, tingnan mo, andito na sila lahat. Ano nang gagawin natin? Master, paano na ito? Hindi pa natin alam. Ang ganda-ganda ng buhay natin. Tapos kinabukasan, biglang boom! Umiba ang sitwasyon. No? Sa trabaho, sa kalusugan, sa pamilya, sa relatives, lahat. No? Bigla na lang, bakit na iba na ito? No? Kahapon lamang ang ganda. Kahapon lamang. No? Tayo ay nagsumpaan. No? Yung shifting, mga kapatid, ng buhay natin, hindi natin kontrolado. No? Walang makakasabi na ikaw ay laging smiling face. No? Naalala ko tuloy yun. Isang pinuntahan naming lahat. Pagsakay namin ng barko, ikot-ikot. Mayroon palang photographer sa loob. Kami yung nasampulan. No, suot kayo nito, ganito, yung mga ganyan, yung mga pang-Chinese na style o Vietnamese, suot lahat. Okay, ganun. Sister Cyril pa naman, ayaw nung ganun. Wala siyang choice. No, sacrifice talaga. No. Okay, ganito. Simili. Simili. Yung pala, smile. Simili. So lahat ng mga, ang tour guide namin, ang daming mga jokes na kinukwento. Tuwang-tuwa kami, hindi dahil sa naintindihan namin yung sinasabi niya. Tuwang-tuwa kami dahil hindi namin siya maintindihan. I have a joke. Hindi namin. Hindi na.
Pero, but we really believe for, hindi ko alam, 15, 20 years na siyang nag-tour guide, Sister Ellen. He was a professional teacher before sa lugar nila for 5 years. Tapos naging tour guide siya. Although 52 years old na siya, pero mukhang bata pang itsura. Dahil siguro sa gulay na tinitake nila talaga. Ang tagal naming hanap ng hanap, wala kaming makitang bakery. Hindi sila sanay sa tinapay pandesal. Sister Owie, tuwang-tuwa, nakakita ng parang bread talk. Bumili ng croissant na may chocolate, pagtikim, matabang pa rin. Lahat matabang. Pero pupurgahin ka sa gulay. Pero I believe and we believe, mga kapatid, yes, sa tagal na siya na nagtutour guide, we believe that we gave an impact sa buhay niya. Dahil sabihin natin for 20 years na siya nagtutour guide. Ngayon lang siya nakaranas sa atin na ni isa walang nag-i-smoke, na ni isa walang umiinom ng alak, walang nagsusugal, walang bisyo. Yung umpisa na araw, ini-expect niya na, of course, kasi, saan ang magandang inuman dito, saan ang ganito, Hindi siya makapaniwala. Nung una, akala niya nagbibiro tayo. Hindi siya makapaniwala na good boy. Sabi ko, no, we are we are the good ones. Kami. Kasi alam niya na, at saka sinabi namin na kami, we all came from the same church, ganito, ganyan. Hindi kami naggaganyan. On the first day, hindi talaga siya naniniwala. Pero hanggang sa katagalan, tapos may time na gala-gala na kami, kanya-kanyang lakad, na timingan na kami yung magkasama doon, kaming 4, tapos andun din siya sa pwesto, tapos nakain, may beer in can siya ulit na iniinom. Wanna drink? No. That's okay. Sabi ni Mia, we don't drink only grape juice. Yung ganon. Hanggang sa pag-uwi namin, nagpaalam siya, na ganun nga, makita mo yung parang, sabi ko, baka ganito lagi pakiramdam niya o sa amin lang, na parang siyang luluha-luha na pagtalikod niya na nagbabay na siya. Sabi ni Sister Telma, when you are going to the Philippines, we will invite you will stay in the church. No girls, no drinks, no lahat. Parang hindi ko alam kung anong reaksyon niya. We're inviting you when you come to the Philippines. Yun nga lang, may kondisyon agad because hindi siya makapaniwala na may mga tao palang ganyan, mga kapatid. At nakita namin yung sakripisyo niya sa pagsama. But again, all the glory belongs to God. Thank you, Jesus. So, what should we say? Praise the Lord. So, ang dinala ng dito, mga kapatid, ang dinala ng hari ng Syria, again, horses, chariots, armies, lahat, gabi pa pumunta. So pagising nila, again, ang buhay natin, mga kapatid, hindi natin kontrolado. We are now laughing. Right now, we are laughing. Masaya tayo, pero kinabukasan, hindi na natin alam kung anong pwedeng mangyari. Ganon ang takbo ng buhay natin. Masaya ka ngayon, bukas malungkot ka ngayon, bukas masaya ka na. And lahat ng yan ay under the direction and control of our God. Siya lang ang nakakaalam niyan. At again, the title of our preaching, What Do You See? Ano ang nakikita natin? And when the servants of the man of God was risen early, maaga siyang nagising, lumabas dahil may lakad pa siya, and behold, an host compassed the city both with horses and chariots, and his servants said unto him, Alas, my master, how shall we do? What shall we do? Ano ang gagawin natin? Problema ito. Of course, yon ang pinaka number 1 na maisip mo kaagad. Master, patay na tayo. Sisihin niya yung master niya, sana hindi ka na lang nagbigay ng impormasyon.
O ngayon, siningil na tayo. O tingnan mo ngayon, anong-ano. Lahat na lang sisihan kung sinong may kasalanan. Pag may problema, minsan ginagawa natin yan. No? Instead of looking what is the right solution, ang tendency natin magsisihan sa pamilya. Magsisihan sa trabaho. Magsisihan sa mga kaibigan. No, ikaw kasi may kasalanan, ganito, sana ganito na lang, nag-compromise na lang tayo, sana ganito, para wala ng problema. No, that is not the way. Hindi yon ang solusyon, mga kapatid. No, Master, paano na ito? Remember, dalawang klaseng perception mayroon dito. The perception of the student, the prophet, student prophet. At ang persepsyon ng isang bihasa na propeta sa harapan ng Diyos. No, dalawang klase. Isang well-experienced, isang bagito. Dalawang klaseng reaksyon at dalawang klaseng pananaw. Anong nakikita mo? What do you see? No? Sa sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, whatever you are right now, sa sitwasyon ng buhay natin, what do you see? No? Anong nakikita mo sa sitwasyon ng buhay mo ngayon? Pamilya, kalusugan, kaibigan, lahat. No problema, what do you see? No? Are we just seeing only doon sa trouble, doon sa problema, or are we seeing behind that problem? Kung ano ang mayroon sa likuran na yan. No? Iba-iba pa naman tayo ng reaksyon. No? Mayroong nagwawala na kakaagad, mayroong nagmumura, mayroong kung ano-ano na lang, mayroon namang iba, gisingin mo pa para mag-react. Pero gising yun. Ganun talagang temperament eh. Ganun ang kanyang sitwasyon. Iba-iba ang reaksyon. Pero again, mga kapatid, I'm very sure na lahat tayo dito, pag may sitwasyon na pangit, nagulat tayo, trouble ang sitwasyon, I really believe wala nang nagmumura rito. Kahit magulat pa tayo. Kahit maipit pa ang kamalagko natin, alam mo ito, diyan sa pintuan, I believe wala nang nagmumura. No? At pag nagmura ka man, sana hindi namin marinig. No? Panalo si Sister Mia. May kondisyon sila ni Teacher Owen niya. Dito pa lang, may ano na sila may kondisyon. No? For all those days, mula pag-alis hanggang pag-uwi, hindi pa nga nakauwi. No? On the last day, no, kailangan wala kang tantrums. Kailangan mag-behave ka lang. Kailangan wala kang mga ano-ano. No. No. For many days. Bago pa umalis, matagal na nilang kontrata yan. No. May time na ang sabi ni Sister Mia, Papa, yung savings ko, kunin ko na lang, hindi ko talaga kaya. No. No. Kasi pag natalo si Sister Owe, siya manlilibre. Pag natalo si Mia, ililibre niya kami lahat. No. May time, no anak, you can do it. No, kaya mo yan. No, kaya mo yan. Control, control. No. Hindi daw kasama, pag kaming apat na lang, pwede na siyang magtantrums. Ang dapat daw, yung makikita lang ni Teacher Owe niya. No. Oo. No. And, no, nanalo naman si Sister Mia. No, nanalo. Thank you, Jesus. No. Pero hirap na hirap. Why? Hindi ako to. Alam mo yan? Hindi ako to eh. Iba ako. No. But that was the challenge. No. Tapos tinuturuan pa ni Sister Virgie, doon ka mag-order sa Pilipinas, may napakamahal na ice cream doon. Doon. Sabi naman, Sir Owe, huwag mong turuan, ang mahal-mahal nun. Buti, masaya na sa ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw, yaw-yaw. Yaw-yaw. But, thank you, Jesus. And he answered, verse 16, and he answered and said, ito, mga kapatid, perception naman ito ni Elisha. No? Ang perception ng student prophet, iba. No? Nagpanic kaagad. Why? We must understand, mga kapatid, wala pa sila itong mga experience. Mga new converts natin,
Wala pa yan silang mga experience sa Diyos. So kung sakali man ang reaksyon nila iba sa ini-expect natin na reaksyon, we must understand because they were neophytes. No? They were beginners. They were new to this kind ng klase ng pananampalataya. So kung sakali man may mga pabalang-balang, mga ganito, we must understand them. Dahil wala pa silang basihan eh. Wala pa silang mapanghugutan na dapat hindi ka ganyan. Paano nila malaman yan? Wala pa silang experience. Tayo, nare-refine na habang tumatagal tayo sa church, nare-refine na yung kilos natin, behavior natin, pananampalataya natin sa Diyos, kung ano man ang sitwasyon, because we have nakaranas na tayo ng mga maraming experience sa Diyos. Kaya every time may sitwasyon, napagdaanan ko na dati ito yung tamang reaksyon. Ito yung tamang emosyon dito. Because I've done that before. Sinamahan ako ng Diyos dyan. Pero yung mga new converts natin, wala pa yan sila idea. That is why, kalma lang tayo, give them an understanding. Why? Because they were students. Tinuturuan pa sila kung paano mag-grow na mag-grow. Kahit nga sa klase natin kanina, iba-ibang mga generation, ang napakalaking factor, mga kapatid. Kung tayo man ay lumaki sa probinsya, lumaki sa Manila, napakalaking factor. Kaya nga, marirealize lang natin na napakahirap maging magulang. At hindi pwedeng patamad-tamad ka na magulang. Sabi nga kanina, Mr. Kate, hindi pwedeng puro palo ka lang. Train up a child in a way he should go, for when he is old, he will not depart from it. Yung mga learnings, mga discipline, mga turo, yun ang binabaon natin sa bata para paglaki niya na, kahit wala ka na sa feeling niya, kaya niyang mamuhay alone na hindi problema sa society. Dahil lahat ng mga turo, dala-dala niya na yun kahit sa paglaki niya, kahit hanggang saan man siya. And train up a child. To train is not easy. Sa mga trainers natin, sa mga teachers, mga lecturers natin, hindi madali ang mag-train. You prepare everything. I-prepare mo yung emosyon, i-prepare mo yung kaisipan, lahat ng mga tools gagamitin mo dyan to train them. Patience. At ang reaksyon ng mga yan, hindi according sa kung anong gusto mong mangyari. Iba ang pwedeng reaksyon nila because it is not easy to train. And the Word of God says also, spare not the rod of correction. Pero maraming form of rod. Hindi ka agad-agad bugbog, sipa, tuhod, 2x2, pamalo, yantok. Hindi ka sumusunod, paluin mo sa ulo ng yantok, boom! Akala mo yun ang solusyon? Hindi ganon. Saan tayo mapapagod? Sa kakapangaral ng pangaral. Hindi sapat yung maingay lang ang magulang. Yes, okay yung maingay, pero yung ingay na yon dapat tama. May laman, may discipline. Hindi yung pag-isip mo, hanggang hapon. Anong nakuha? Hilong-hilong na kami, brother. Sobra na. Hindi ganon. Why? Dahil anong sabi ng Biblia, yung mga susunod na verses, sa sinabi kanina ni Sister Kate, yung tatay, yung nanay, yung mga magulang, wag din tayo ang maging dahilan na ma-provoke ang ating mga anak para sila maging masama. At para sila ay sagutin tayo. So kung maingay ka man, nasa lugar yan. Yung ingay na yan, lahat yun mga pangaral. Kaya hindi pwedeng tatamad-tamad. Ang problema, ang panahon natin sa ngayon, pati nanay, nagtatrabaho na. So wala ang tatay, wala ang nanay, maiwan ang anak. Sino ang mag-asikaso? Nasaan ang light ng bahay? Andun sa labas, wala sa loob ng bahay. Kasi siya magtatrabaho rin. Pag naiwan ang bata ngayon, ano ang gagawin na lang? O para hindi ka andito ang cellphone. Mula pag alis mo hanggang gabi, pagdating mo, yung bata nakaganon. Punta kayo sa mga optical clinic. Majority sa ngayon, hindi matatanda. Mga kabataan. May salamin na pero ang tingin, why? Diba, kita mo, sabi sa'yo ni Doc, tigilan mo na yung kakaselfon kasi sarap sipain ng nanay eh. Hindi yan responsibility ng doktor sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka pinapaniwalaan ng anak mo.
Na kailangan mayroon pang ibang magsabi para maniwala. Ganon ang sitwasyon ng mundo natin sa ngayon. Kaya yan ang pwedeng mangyari. Why? Napakahirap. Hindi pwedeng patamad-tamad dahil kagaya na, pag may mali, anak, halika muna. Usap tayo. Okay, ganito. At saka yung pagpapahiya, hindi yun maganda para sa bata. Yung the way of correction na ipahiya mo siya sa ibang tao, hindi talaga maganda yun. Either magrebelde ang bata o bumaba ang kanyang self-esteem dahil sa bagay na yan. Talk to them separately or secretly. Anak, ganito yan, ganito, ganyan. That's why it is not easy. Sa atin na may mga anak na. Ang hirap. At hindi mo pa alam kung anong future na nakalaan para sa kanila. But that is why we are praying always that God will keep them at sila rin mismo ay matutong magmahal sa Diyos. Sabi nga kanina, children, obey your parents in the Lord, for this is right. We have no choice but to obey to them. Hindi ibig sabihin na tayo ay nakapagtapos na, nakakapag-abot na sa kanila, hindi na tayo magre-respeto sa kanila. Okay, pwede kang sumagot, pwede kang makipagtalastasan sa magulang mo, but hindi ibig sabihin na i-disrespect na natin sila. Andun pa rin ang respeto, mga kapatid. Verse 16, and he answered, fear not, for they, and he answered, fear not, huwag kang matakot, for they that be with us are more than they that be with them. Sabi niya, huwag kang matakot, dahil yung mga nasa atin, mas marami kaysa sa kanila. Simple lang ang sagot ni Elisha, kung sa ano pa ba, anong kinakatakot mo? Kalma ka lang. Kasi meron tayong tendency, di ba? Akala ko ba, anak ka ng Diyos? Wala ka naman palang tiwala. Mga sarcastic na style ba? Akala ko matagal ka nang naglilingkod. Ganyan palang ang sitwasyon, wala ka ng tiwala pala sa Diyos. No. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. Iba ang perception na mayroon ang student prophet kaysa sa veterano na prophet. Iba ang perception ng mga tao na matagal na sa church, mga kapatid. Sana yung tumagal, nakasabay noon, tumaas din ang pananampalataya sa paglilingkod sa Diyos dahil sa dami ng experience natin sa Diyos. Kasabay niyan, mga kapatid. Anong ginawa ni Elisha? Pinagalitan ba niya itong student prophet? No. Pinagalitan ba niya? Pinagsabihan ba niya? Ay, wala kang pananampalataya. Ang hina mo naman. Kung lahat na lang ng ano mo. Hindi ka kagaya ko na talaga namang may Diyos tayo. Uy, wag kang ganyan. Yung mga, marami pang mga ang gusto mo lang palang sabihin, iba ako kaysa sa'yo. Mas may Diyos ako kaysa sa'yo. Yung kaya ko, hindi mo kaya. Yung kaya mo, kaya ko rin. Yun ang pala. Pero ano ang ginawa ni Elisha, mga kapatid? Elisha prayed and said, Lord, that is why this is the power of intercessory prayer. Tama ba yun? The power of intercession. Kung gaano kalakas yung panalangin natin para sa iba. Kaya wag natin i-underestimate, mga kapatid. Especially our prayers for others. Lalo na sa mga kapatiran, wag nating baliwalain yan because napakalaki ng power niyan na ang Diyos magbigay ng sagot sa prayer natin para doon sa tao. Kaya sa atin naman, wag tayong patamad-tamad, especially in our prayers, to mention them. Ang dami nating pwedeng bigkasin ang i-verbalize sa prayer natin. Wag tayong patamad-tamad. Lord, parang wala na akong maisip pa. Hindi, tamad ka lang. Ang daming pwedeng sabihin sa prayer. Lord, naboboard na ako sa prayer. No, hindi ka naboboard. Tamad ka lang talaga. Ayaw mo lang mag-exert ng effort na, ay Lord, si ganito pala. Remember, Lord, si ganito pala, ganyan. Ang daming pwedeng maisip. Pero kung ang isip mo na, Lord, pagod na ako
Ay sabihin kaya ng Diyos, o sige, idiretso na natin. Total, pagod ka na eh. No? No, ano kaya ang pwedeng mangyari? No? Kasi pagod ka na pala. Sige, idiretso ko na. No, thy will be done. No? Ay di, tapos ka ngayon. Pag ano nang nangyari. But again, Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, Panginoon, nananalangin ako sa iyo, open his eyes. And Lord, that is what we are praying. Kung marami man sa amin, iba na ang level ng pananampalataya namin sa iyo. Pag may trouble, may sitwasyon, iba na ang reaksyon namin dahil kami ay nakakapit na pa sa pananampalataya sa iyo. Then, we are praying for everyone, Lord, in this church. Open our eyes to see the things beyond our condition. To see the things beyond trouble. To see the things beyond healing. Help us, Lord Jesus. Open his eyes. Lord, buksan mo ang kanyang mata na siya ay makakita. Bulag ba yung student prophet? No. Hindi lang ang mata natin na ito ang nakakakita. There are spirit world. Realm of the spirits. No? Andon na sa side ng Diyos, mga kapatid, no, dahil yung nakikita ng student prophet, ng bagito, kung ano lang ang nakikita ng mata niya. Of course, ganoon naman tayo. Kung ano ang nakikita natin, doon tayo kinakabahan. Ito problema ito. Ang daming armas, ang daming ganito. Yun lang ang basihan mo lahat eh. No, ito, hindi ko kaya to, ganito, wala akong pera, no, wala akong ano rito, insurance, wala lahat. Lord, grabe, nakakatakot ito. No, hindi ko magawa ang ano rito, ganun lang. Alam mo yung cable car na yon, na pag-aralan namin, pag ang go niya, forward, of course, forward naman, wala naman palang atras yun eh. No? Forward, na pag-aralan namin, pag ikaw nakaharap din doon, yung pakiramdam, yung feeling mo, sumasabay. Pag gumanon sa paakyat, pag pababa, parang sumasabay lahat. Pero pag pa-forward na siya at ikaw nakasakay na patalikod, tapos gumaganon siya, ikaw doon nakatingin, relax ang pakiramdam mo, hindi mo siya nafe-feel. No? So, ganon ka-powerful, mga kapatid, kung ano ang nakikita natin, yun ang dikta ng ating isip at emosyon. No, pag, grabe nakakatakot, pero hindi mo nakikita. Nakaganon ka, yun, ganon ang ginawa namin ni Mr. Virgie, tumalikod na lang eh. Wala na kaming pakialam sa kung gaano kaganda yan. Basta tumalikod na lang. Para gumanda yung pakiramdam namin. No. Many times, mga kapatid, again, natatakot tayo dahil yon ang nakikita natin. No, at nakakalimutan natin na may isa pa pala tayong mata na nakasara. No, na hindi natin napapakinabangan, but for others na matagal nang naglilingkod sa Diyos, for many years, matagal na nilang napapakinabangan ang isang mata pa natin kung saan yun ang mata na gustong mangyari ng Diyos sa atin, mga kapatid, to see things beyond our capacity, beyond these physical eyes. So, hindi niya na pinagalitan, mga kapatid, patapos na tayo, hindi niya na pinagalitan. So, ang sabi niya, open his eyes that he may see, and the Lord opened the eyes of the young man. Ito, mga kapatid, grabe ka powerful, ano? Para bang andyan ng Diyos, andito si Elisha. Alam mo yung, sasabihin lang ni Elisha, Lord, pasuyo, pabukas nga po nung kanyang mata, kasi hindi niya nakikita. Tapos, biglang ang gagawin ng Diyos, buksan mo mata mo. No, ginanon ng Diyos, pag ganon niya, iba na yung nakikita niya, mga kapatid. No, what kind of God is this? And we have this God, mga kapatid. No, nakukuha nating mag-relax because we see things beyond our capacity. No, natututo tayong kumalma dahil alam natin may iba pa tayong mata, may Diyos pa tayong what do you see? No, iba yung nakikita ng student prophet, iba yung nakikita ni Elisha, nagpapanik yung student prophet, si Elisha kalmado lang dahil alam niya, pagtingin ni Elisha, Master, anong gagawin natin? Pagtingin ni Elisha, relax ka lang. No, dahil yung ilan sila, 1,000,000, okay. Yung nakikita ko sa likuran nila,
no, mas marami sila kaysa sa kanila. No? No. Ano ang sabi sa camp ng mga Assyrians? Isang anghel lang ang pinadala ng Diyos, ubos kaagad 185,000. No? Isang anghel lang, ministering spirit, na gagamitin ng Diyos, mga kapatid, sa problema natin sa buhay, lahat ng yan was out. Lahat ng yan ubos. Mga kapatid, kayang gawin ng Diyos na solusyon, paraan. Ang iniisip natin, Lord, wala na, tapos na ako, Panginoon, sa isip mo lang yan. That is why, Lord, we're praying for them. Open their eyes, Lord Jesus. No, dahil pagbukas ng kanilang mata, anong nakita, mga kapatid? That he may see, and the Lord opened the eyes of the young man. What do you see? And what he saw, and behold, the mountains full of horses and chariots of fire round about Elisha. Mga kapatid, no, so again, there is no trouble, problema na hindi kayang solusyonan ng Diyos natin. No, ano ang problema mo? Problema ko, ang daming chariots, ang daming mga sundalo, anong ginawa ng Diyos? Okay, tutumbasan ko yan. No, padala sila ng chariots, okay, magpadala ko ng chariots with fire pa. No, magpadala ko ng mga sundalo with fire pa. No, so ano ang katumbas nila, mga kapatid? Ibig sabihin, walang problema sa buhay natin na hindi kayang tumbasan, solusyonan ng Diyos, mga kapatid. But for us, ang kailangan lang gawin that we must see, dapat makita natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos natin. No? Yung bang matuto tayong kumalma kung may problema, may trouble, dahil pagtingin natin, ang nakikita natin, hindi yung problema dito, kung hindi yung backup natin na andun lahat sa likod, mga kapatid, na nakatingin tayo, ay Lord, hindi problema to. No? At ano ang purpose ng Diyos, mga kapatid, is to give Him the glory na yung problema na ito na solusyonan, hindi dahil sa kung anong kakayanan natin, but because of the glory of God na lahat kaya niyang gawan ng paraan. That is why it is just a prayer away. Mga kapatid, and behold, just imagine, and behold, the mountains was full of horses and chariots of fire round about Elisha. No? If we are the men of God, we are the saints of God, anong dapat natin ikatakot? No? Ano ang dapat nating ikapanik? No, kung every time may disgrasya, may kalamidad, may problema, may sakit, anong dapat nating ikatakot kung lahat pa lang andito lang sa paligid natin? No? Lord, may problema ako, Problema ko pera. Okay, gawin mo muna ang lahat ng dapat mong gawin. Unahin mo muna ang Diyos, lahat mo ng utang, lahat mo ng problema. O unahin mo muna, and then, tiba-tiba ka na. No? Paldo ka na. Pwede yan sa Diyos natin, mga kapatid. And again, wag na tayong tumagal pa dahil mahaba to. But again, what do you see? No. Every time there is a situation, what do you see, mga kapatid? Are we just seeing the problems only? Are we just seeing kung ano lang ang nakikita ng mata natin? Or tayo ba ay natuto ng tumingin iyan sa problema at nakikita na natin kung ano ang mga ways na ginagawa ng Diyos para sa atin? Again, what do you see? Thank you, Jesus. We praise you, Lord.